Alam mo, eto si Magalong, eto ha, okay sana ito, kaya lang yung mga nakakasalamuha niya, medyo questionable people, di ba? Ewan ko ha, I hope I'm wrong, pero basahin nyo na lang yung sinulat ni, I think it was Roberto Tiglao na nagsulat nun. Sana tama ako, pero kung mali, hindi mali. Basta meron nagsulat na sabi niya medyo nagdududa siya kay Magalong sa galaw ni Magalong. It's like parang 3 years mo na yang sinasabi. Hanggang ngayon wala kang pinapangalanan. 3 years mo na yung sinasabi pero ngayon ka na lang uli umiinit at kung sino-sino yung political figure na sinasamahan mo. This time, makakaliwa naman. So, sana lang, sana totoo kayo, Mayor Magalong. Kasi somehow, inaasahan kayo ng taong bayan dahil alam naman natin na naging matikas kayo nung panahon ni Pinoy. Pero sana, hindi pa kayo kinakain ng sistema at pinapabangon nyo lang ang mga pinklawan. Kasi ang mga nakakasama niya, mga pinklawan, mga nakakasama niya, itong mga nasa kaliwa, alam natin magkakakuntsaba yan, pinklawan at saka mga kaliwa. So, ibig sabihin natin, mukhang may ibang direksyon na nagaganap. I mean, sana, totoo yung mga sa ako, sana talaga humarap ito sa Kamara o sa Senado at sabihin niya yung mga pangalan. Tama na yung sa tamang panahon, puro tamang panahon. Mamamatay na lahat ng Pilipino dahil sa baha. Tamang panahon pa rin. Sana lang po ako, I am optimistic about this person na si Mayor Magalong. Pero sana, kasi ganito yan. Halimbawa, yung banat ni Gomez, ni Richard Gomez. Don't ever forget, si Richard Gomez stood his ground during the impeachment, signing of the impeachment. Talagang tumayo siya. Nanindigan siya na hindi siya pipirma na impeachment ni VP Sara Duterte. Huwag niyong kakalimutan yan. At para medyo nagsalita siya tungkol dito kay Magalong at sila'y magkaibigan daw sila, si Magalong nagsabi. Baka may alam ito. Baka may alam ito si Richard Gomez na hindi natin alam. Na ako, again, I'm giving the benefit of the doubt. Na baka naman nadideceive tayo. And again, I really hope. Kasi parang ang dating kay yung statement ni Richard Gomez parang wag mo lahatin tapos dyan kaya ka lang naman parang nagsasalita, it's because of your political enemy dyan sa Baguio, something like that. Okay? Tapos ngayon nga, kung makikita ninyo sa news, tinatarget si Richard Gomez dahil doon sa komento niya na mga media daw ay bayaran o something like that. Media daw ay, sorry, hindi pala bayaran, biased. Yun. Ngayon tinatarget na siya, mukhang ipapa-ethic siya, mukhang patatanggal siya bilang congressman. I mean, sana lang. Sana yung pakiramdam ko na may tama si Richard Gomez, si Congressman Richard Gomez. At nagsasalita lang siya kasi meron siyang alam na hindi natin alam. Sana lang talaga etong si Magalong, pag humarap na eventually sa Senate or sa Congress o sa Kamara, ay magsalita na siya. Tama na yung blind item. Ano to? Chismisan? Hindi. Sorry again, I have nothing against Mayor Magalong. Actually, yan ay isa sa mga hinahangaan ko sa tapang. Pero medyo na ako dun sa antagal nung pabitin. Yung ganun ba? Antagal, ano ba? Papangalanan mo ba o hindi? Akala ko ba may alam ka? Sabihan mo na kung sino ba yung alam mo? Kasi kung puro lang blind item, naku po, kayang lahat ng yung mga vlogger, ginagawa din yan. Diba? Natuloy. Pinag-usapan daw ang mga pamamaraan para ma-expose ang opisyal at kontraktor na kumikbak at kung paano sila mapananagot. Matatanda ang si Magalong ang nagbunyag na may mga kongresistang kinukurakot ang flood control projects.
Sinabi yan ng alkalde matapos magbanta si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation address na pananagutin ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawin, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Loko-loko ka. Anyway, ayan na po yung balita na yan. Alam nyo, ito pa ha, dito ka kasi magtataka din na mga kababayan. May papakita lang ako sa inyo. Kasi 'di ba pinuna yung flood control project, 'di ba, ng administrasyon at sinasabi, bakit di nyo tanungin yun si Pulong, 'di ba? Ganyan sinasabi yung magkamusta ba yung flood control project ng Davao City. Yan ang inaano nila ngayon yung Davao City. Ito, may papakita ko sa inyo video na isa sa mga vlogger nila. Although, hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi, pero medyo nakuha ko na yung idea ng konti na sinasabi niya na meron nagawa at ito yung flood control project. Yes, bumabaha pero mabilis mawala because of the flood control project. Ito pakinggan niyo ha. Nga grabe kalig-on nga flood control project. Para sa kasayuran sa tanano, kanang flood control nga project, dili gyud na kanang hisgutan nga dili na mubaha ang maong lugar. Pero pwedeng ma-reduce ang maong panghitabo kung kusog na kaayo ang maong ulan. Walay gamit sa flood control project. So karon ang pangutana, kung walay gihimo nga proyekto onya, mas dali pa dyan maguba ang mga proyekto. Tungod gitigbas ang maong proyekto. Wala. Dili dyan na magdugay. Pero ang mga proyekto dira sa Davao City, especially ang flood control project, naagyon kay makita. Ug wala dyan kagibinuangan. Maunang sa nangita sa flood control project sa Davao City. Pitok ka sa inyong mga mata kay grabe ni kataas nga flood control. Kaya ang flood control pa dyan dira gipangbutangan pa dyan o pwede ni mo laglagan baklayan, jaging-jagingan. Unya, nag-atbang ni sila ha. Tanawa din sa pikas o kana sa pikas. Parang maganda sinasabi niya, no? Parang sinasabi niya, maganda yung paggagawa. Ewan ko sana tama ako. Baka mamaya binabash pala si Pulong, Hindi, mukhang tama yung dinig ko. Tsaka parang pinapakita niya na ito yung itsura ng flood control project sa Davao, ganyan. Kasi nani, kaya po nasim, kaya po makita na to ang kalimpyo sa maong kita mo naman sa Davao River. Pero since ang uban nga gahi mag-ulo, na uban nga magpataka lang kaya po naglabay sa ilahang mga basura. Mga damat kayo, mga angkawagante, na unsa naman tawon mo. Pero makita na to ang kalimpyo sa maong river. Ginobi, asa may nang lutaw diyan ang mga basura ni pakiimo daw kung naglutaw kaya ako'y mismo mo puni ang gikalibre nga flood control project diriya sa Davao City. Grabe para mas muligon gipangbutangan pa sudog mga dagkong bato kay para mas quality. Indot kayo diriya magbaklay-baklay buntag sayo ug hapon kay makarelax kayo. Katong sigig pangita og flood control project diriya sa Davao City mao na ninyo nakita right now. Tanawa tuto kay mo mata. Mabungkag na laman yung relasyon pero ang flood control project diriya grabe magpabilin ragi hapon big nakapugong na mga bato ligon kaayo. Mo ni ang phase 1 diriya rin sa may Ikulan, Davao City. Grabe kahing unya pangutana sa inyong lugar na may nakita nga flood control project basig na nga guba pero sabon mo ni ang phase 1 diriya sa may Ikulan sa flood control project nga inyong gipangita. Unya para sa kasayuran sa tanan, grabe ni kataas nga flood control. Kung tanawon mo ng Davao River, grabe taasa, grabe niya para mas safety para sa mga taga Davao-inyo, gibutangan yun na o kana control proyekto. Mauna mo makita ninyo sa pikas at mga na siya. Yun na kadikalibre, di quality ang proyekto nga flood control project. Sa Davao City, grabe kaayo. Unsa naman po imong may istorya. Kita ni mo nga grabe gipangbutangan sudog tama ng mga bato. Paki-comment daw ko kung bright kaayo ka ngano nga ay mga bato nga nakaharang dirang dapita. Grabe tumaga kung pangutana ngano na nakabutang ng mga bato. Palakpakan natin si Kuya. Ang galing ni Kuya, panalo yung kanyang sinasabi. Alam mo, kunin mo yung bato, ipukpok mo doon sa nagsabing asa ng flood control project sa Davao City, di ba? May naganyan ipukpok mo yan sa ulo nila. Ay, nako.
Hindi, alam nyo mga kababayan, matindi ho yung ganitong bitaw ng ilan nating sabi ko nga ho sa inyo yan ang tinatawag na hindi mo kailangan na magbayad ng mga vlogger katulad nung ginagawa nitong administrasyon na ito, yung 'di ba, yung kay Lakas Tama, 'di ba? Kita nyo naman yung revelasyon ni Lakas Tama, nagbayad daw, binabayaran daw talaga. Sabi nga niya, pag namatay siya, si Romualdez ang yumari sa kanya. Hindi, sabi yun ni Lakas Tama yan, ha? At ang bayaran daw talaga yung mga vlogger, pinangalanan niya, sila Makagago, sila Boss Toyo, at iba pang mga influencer. Di ko na lang babanggitin yung iba kasi amoy kanal yung iba dun. Kaya hindi na natin kailangan banggitin sa mga binanggit niya. Mga yun nagpapapansin sa akin yun, kaya hindi natin bibigyan ng panahon. Kasi amoy kanal daw yun Di ba? Ewan ko kung ba't ganun. Anyway,